Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Masustansyang hapon, mga kanutrisyon. Hello. Ayan, magkakasama na naman tayo ngayong panibagong linggo at panibagong episode na siksik sa kaalaman at iba't ibang usapin on all things about nutrition. Kasama pa rin natin ang lahat ng Nutri-Eskwela community radio stations all over the country. At kaya simulan na po natin ang paborito ninyong programa tuwing Miyerkules ng hapon. Walang iba kundi ang One Nutrition, One Nation. Ako po si Jomay Tonggo mula po sa National Nutrition Council ang makakasama nyo sa episode natin ngayong hapon. Exciting ang topics natin for today mga kanutrisyon, kaya wag po nating patagalin pa. Tuwing March 4 po ay ipinagdiriwang po natin ang World Obesity Day. Maririnig natin ang kahalagahan ng araw na ito at kung bakit nga ba may ganitong selebrasyon. Makakasama natin ang isang technical officer mula po sa World Health Organization, Philippines Office. Mamaya po yan sa technical segment. Ano naman kaya ang iba't ibang programa sa bansa para mapabuti ang nutrisyon at kalusugan ng mga Pilipino? Makakasama natin ang isang Provincial Nutrition Action Officer mula po sa Caraga Region. Mamaya po yan sa Nutrition Update segment para pag-usapan ng kanilang isang innovative project na tinatawag na Provincial Nutrition Village. Yan. At syempre gagabayan naman tayo sa mga tamang habit na dapat isabuhay araw-araw. Mamaya po yan sa Nutrition Habit for Life segment. At syempre, hindi natin makakalimutan para sa mga mahihilig magluto dyan at sa mga mahihilig kumain, may bitbit na masarap, masustansya at syempre, affordable na recipe, si Recipe Princess Laika Lagunero. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa nutrisyon, sasagutin natin yan sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Kaya wag po kayo makakalimot na mag-comment sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation Radio Program at ng inyong mga Nutri-Eskwela radio stations FB page upang mabigyang linaw ang inyong mga katanungan. Stay tuned mga kanutrisyon at susunod na ang nutrition updates pagkatapos po ng ilang paalala. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ba ang bago pagdating sa nutrisyon? Ano ang mga programang pang-nutrisyon ng kasalukuyan na umiiral sa ating bansa? At yan mga kanutrisyon, sama-sama po nating alamin yan dito sa ating segment, ang Nutrition Updates. At masaya tayo ngayong hapon dahil makakasama natin ang isang masipag at napakagandang Provincial Nutrition Action Officer mula po sa probinsya ng Agusan del Sur, dyan po sa rehiyon ng Caraga. Walang iba kundi si Miss Lanibel Anchanco. Siya po ay magbabahagi sa atin ng update tungkol po sa kanilang Nutrition Village project, no? Very unique and first time natin maririnig ang inisyatibong ito. Huwag na po natin patagalin pa. Magandang hapon, Ma'am Beng. And salamat po pa sa pagpapaunlak ninyo sa aming imbitasyon ngayong hapon. Magandang hapon din Miss Jomay and of course with Ma'am Bea and the rest na tagapakinig. Nagpapasalamat din ako sa inyong invitation na wherein ma-share ko kung ano yung aming Nutri-Village, kung paano natutulungan yung province of Agusan del Sur na ma-reduce namin yung malnutrition. Siyempre, unahin na natin. Ano ba yung objective, Ma'am Beng, ng Provincial Nutrition Village ng Agusan del Sur? At kwentahan nyo kami kahit maikli lang paano ito nagsimula.
Actually, ang ating Nutri-Village was established in 1978 with its ultimate purpose is syempre ma-address yung malnutrition problem. That time masyadong mataas, no? Ang entire nation masyadong mataas. It was the time of President Marcos. Siya yung president natin, no? The father of our presidente ngayon. And so, naghanap ng paraan yung ating local government units. Actually, nung mag-start yun, ano pa ako, nag-aaral pa ako, college pa ako, no, hindi pa ako, estudyante pa ako, but uh, yun ay na-establish na. Then, as I have said, ang purpose talaga, its ultimate objective is to matutulungan yung mga bata, yung pamilya na may mga malnourished na cases. So, yun. Before, yung ano na yun, itong establishment na yun or itong facility na yun ay para sa lahat na malnourished children, no? With the family. Ano, yung mga may mga yung mga ating local government units, meaning from barangay to municipal, nire-refer yun nila sa ating provincial hospital kasi may mga ano pa, dapat i-heal pa yung kanilang mga complications, no? And that time, yung funding na yon galing sa collaborative effort ng ating mga sectoral, no, mga members ng ating Provincial Nutrition Committee, nag-aambag-ambag. Say for example, yung sa health, under sa ating hospital, sila yung nag-provide ng pagkain ng buong nakarehab na pamilya sa ating Nutri-Village. Actually, kasi kailangan na yung ang ano talaga yung strategy or ang yung nandun sa guidelines is dapat isang malnourished na bata, isa ding watcher or the mother or the father, yun lang. But yung nangyayari kasi, sometimes both the mother and the father and all the children, sasama, no? Isasama ng, kasi mahirap namang maiwan yun. Sa amin naman, and sa end naman ng ating local government unit, sa provincial government ng Bagusan del Sur, kung yun ang gusto ng yung ating pasyente or yung mag-avail ng serbisyo ng ating Nutri-Village, inano din namin, ina-accept kahit marami sila kasi para maging successful yung ating yung ating gustong mangyayari sa kanilang buhay, no? Say for example, kung si nanay gusto niyang isama yung pati yung lula ng mga bata, sasama na rin namin, no? Then sa package mag-add na lang, aside sa yung bigyan namin ng serbisyo yung malnourished na bata, kasama na din yung tinitingnan din namin yung health ng nanay, pati na yung buong pamilya tinitingnan namin din. Meron kaming nag-manage na NutriAid. At saka sa ngayon meron din sa atin yung ating nutritionist dietitian na ano din siya, no? Nagvi-visit din, nagmo-monitor, and then para kung ano yung serbisyo natin, pangkalahatan na lang, hindi lang yung sa bata. Yun ang ating Nutri-Village. Ang tanong ko, Ma'am Beng, kasi sabi nyo, kinikater ninyo, ina-accommodate nyo, basta may pamilya or ni-refer ang isang provincial hospital ng mga batang malnourished. Sa ngayon po, ilan po yung naka-accommodate dyan sa village ninyo? Gaano po karami ang pwedeng ma-accommodate ng nutrition village and gaano sila katagal nag-i-stay bago sila makauwi sa sarili nilang mga pamamahay? For now, we have seven dwelling units. 7 dwelling units. Dwelling units, maliban sa meron kaming yung yung mess hall, meron ding nutri-station. Yung talagang tinitirhan ng aming mga beneficiary ay 7 yon.
Depende kasi kung yung hindi wala kaming ano na kung gaano katagal, especially if ang bata is malnourished with the complication. Kasi ngayon ang tinatanggap na lang ng ating Nutribilis yung pina-priority natin na tatanggapin ay yung mga malnourished na bata na with complications. Ininano nga Mm. yun nga isa yun sa ating ITC, no? Yung nag-care ng ating mga some cases or the severely acute malnourished child. Mm. Kasi kung i-open mo talaga sa lahat ng malnourished, hindi kakasya ng ma-overload no yung aming Mm. facility. Tsaka sa ngayon kasi ang ating mga local government units equip na rin yung kanilang mga interventions no. Marami na rin interventions na nagtutulong-tulong para sa ating mga malnourished na mga bata. So, hindi na gaano kadami ang pumapasok, especially na experience natin during COVID na Mm. siyempre kami din naman nag-ano kami ng isang ng ano doon policy na kailangan all the families na papasok doon mag-undergo ng swab, meron silang swab result. So, para safety din sa amin na lahat. But now, bumabalik din pero hindi na ganong karami. Kasi as I have said, marami na rin tayong programa na uh, pinagtulong-tulong no, from the provincial government, and then may sa ibang local government units din. Mm. Meron na nga tayong 2 munisipyo na i-include na nila sa kanilang plan na magkaroon sila ng rehabilitation center din. Mm. Ma'am Beng, balik ako dun sa tanong kanina. Once na nandun na sila, naka-accommodate na sila dun sa dwelling unit, ano-ano po yung mga interventions or services na nabanggit nyo kanina na ibinibigay doon sa ating mga naka-enroll or mga nakatira muna doon sa dwelling units? Na Okay. habang, opo, para i-treat ko ano man yung mga sinasabi yung infection ba yun or may mga underlying um, Yes. disease pa ba yun? Um, Mm-mm. okay. Aside sa yung, syempre, tuloy-tuloy yung medical, Mm-mm. meron kasi tayong pediatrician na ah, ah, weekly kasi minomonitor ng ating in charge doon yung nutritional status at saka yung dinadala din namin sila sa aming hospital for check-up ng ating pediatrician. Tapos, inano din namin sila ng halimbawa yung may mga trainings, may mga ano yun sa, especially on, kasi ganito yun, kapag nandun yung pamilya, ang bawat, may ano kasi na, tapat ko, linis ko, garden ko. So, merong garden, Mm. may vegetable garden din doon. Mm. Yeah, yung meron din kaming poultry doon, no? Mm. Yung aming poultry, yun ang yung pag nag-produce na yun, binibigay din namin sa BNS, tapos siya na ang magparami. Yun ang aming strategy for the poultry. And then yung gulay na yun, kapag ano, mag ano ka talaga yung kapag magtatrabaho yung sinana at si tatay, yung kaniyang produkto, sa kanya yun, no? Kasi ang daming bumibili, kay organic man yun, the mga doctors doon bumibili ng gulay, yung mga nag-work sa hospital kasi at the back of the provincial hospital kami, medyo malayo konti, pero nasa compound pa rin kami. No? So, safety talaga yung aming gulay, organic. So, pati yung ating dietary, yung ating ano ba sa hospital, doon pa Mm. minsan bumibili ng mga gulay, especially during COVID time na nakakatakot bumili sa labas, doon bumibili yung mga doktor. So, yun, income din yun sa kanila. Binibili nila ng kanilang mga personal na Mm. pangangailangan. Yun. Tsaka, so yung ating agriculture, tinutulungan sila na magkaroon ng training on simple technology on planting vegetables, no? Tinuruan sila na ganito yung pagbalik nyo sa inyo, ganito yung gagawin nyo sa inyong mga ano yon surroundings, no? Kailangan magkaroon kayo ng backyard gardening, ganito ang gawin nyo. Tapos yung mga father din doon, yung may mga tatay na sumasama, hinahanapan namin ng mga yung trabaho ba kahit mag-labor doon sa mga sinusuyo namin sa mga construction na
ipasok nyo yung aming mga tatay ng Nutri-Village na makapagtrabaho. And then, aside with that, na mga services is, ini-educate din sila on the maternal child health care, no, sa ating MNIYCF. Yun ang ating uh, pati na rin yung sa yung uh, religious na na character, no, sa spiritual na pangangailangan, din sa hygiene, no, tinuturuan sila kung paano na pag-uwi niyo ganito na yung inyong mga dapat gagawin sa inyong bawat bahay. And then um, libre sila ng food na galing sa hospital talaga. Tinatawag na natin yun na marketing, no? Every day, bawat nanay may assigned task, no? Itong nanay na ito, siya ang kukuha ng food from the kitchen ng ating hospital. And then, dadalhin niya, doon sila kakain sa ating miss hall. And marami din yung ating sa kanila. Tapos kung makikita natin na yung bata talaga is severely acute malnourished child, tinitreat natin siya may karoon tayo ng RUTF, merong RUSF, yun. Na kapag mami siya di RUSF, no, then maraming mga ang doon na kasi yun yung parang yun ng one of the flagship kasi ng Agusan del Sur itong Nutri-Village, no? Favorite ng mga politicians kasi ito natutulungan. Tapos may mga NGO din na tumutulong na magpunta doon tapos magbigay sila ng tulong. Yan. Oo, Ma'am Ben, kasi maganda yung naisip nga ng provincial government since 1978. Kasi diyan nakikita yung convergence ng mga serbisyo, 'di ba po? Hindi lang Yes. tututukan mo yung Yes. nutritional No. issues ng mga bata, kundi yung health, yung agriculture, yung nabanggit nyo na kanina, pati livelihood, sinasama nyo na, no? So, very Yes. inspiring yung inyong na-establish since 1978. So, ang panghuli ko na lang pong tanong sa inyo, Ma'am Beng, no, kasi very limited yung ating time para sa araw na ito. May huli pa ba kayong mga mensahe? Especially po, doon sa mga nakarinig ngayon na gusto kayong puntahan, bisitahin para marinig pa yung inyong good practice or paano po ba kayo mako-contact ng mga interesado na tumulong para dyan po sa inyong Provincial Nutrition Village Project ng probinsya po ng Agusan. Okay, thank you Ma'am Jomai. Sa lahat na nakikinig ngayon, ito lang yung aking ma-share no na itong ating establishmento ay nakatulong talaga sa ating probinsya na hindi lamang ma-reduce ang malnutrition kundi ma-change pa natin yung buhay ng mga bawat pamilya na nagkaroon ng malnourished na bata kasi bawat tinuturuan kasi yung sinasabi ko na mayroon tayong mga inputs no na dahil hindi na yun mawawala sa kanila kasi yun ang ating nakikita na may malnourished silang bata dahil ganito yung kanilang practice and so we try na itong kanilang hindi magandang practice ng sa kanilang pamilya ma-change iyon at saka kailangan natin din mag-invest not only sa ating itong village, no? We will, dito talaga masasabi ko na kasi baby ito ng province of Agusan del Sur maraming mga nagapunta doon. Actually, sabi nga nila, the only na Nutri-Village existing na functional talaga entire nation. Ewan ko kung totoo ba yun, but yun ang sabi nila that na kasi kadalasan ang yung mga rehabilitation is nasa hospital na yung malward but ito talaga pamilya yung aming kinikater no na parang na kapag bumalik na sila sa kanila hindi lang na yung malnutrition yung na address kung hindi pati na yung ibang kung bakit may malnourish yung kanilang bakit naging malnourish yung kanilang anak yun so sa akin sa aming mga officials na kung may makarinig man
yun pa rin, no? Mag-invest pa, no? We should gagawin natin na itong ating facility ano pa kasi marami pa ring mga gustong magtulong, maraming gustong mag-invest for this establishment of this facility. At saka actually in Agusan del Sur, hindi lang Nutri-Village ang ating na sabihin nating baby na project. Meron pa tayong tinatawag na evaluation of food production and sanitation to household with malnourished children. Yun, meron tayong FGD na bawat munisipyo bumababa tayo sa province of Agusan del Sur para tingnan at educate yung mothers na mayroong malnourished at saka yung mga teenage mom. So, yun lang pero marami pa kaming mga project, Ma'am Jomay. Yan, Ma'am Beng, no? And with that, pasalamatan po namin kayo ng marami. Yan po, narinig po natin ang nag-iisang Provincial Nutrition Action Officer, Lani Bell, ang Tiangco from Agusan del Sur. Thank you, Ma'am Beng, para sa ibinahagi mo na update tungkol po sa Nutrition Village ng inyong probinsya. Sana po I'm sure no, marami pong na-inspire sa mga nakikinig na magsimula ng ganitong inisyatibo. And I hope na makapunta rin po sila dyan, no, para maka-benchmark din po para sa management po, no, ng inyong paano ba pinapatakbo, paano ba yung mga success, good practices and success stories po ng inyong probinsya. So with that, thank you, Ma'am Beng, and sa uulitin po. Thank you din, Ma'am Jomay. God bless po sa ating lahat. Okay, and mga kanutrisyon, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang One Nutrition, One Nation matapos po ang ilang paalala. Narito na tayo sa Kumain number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin ay nakikinig dito sa One Nutrition, One Nation na umiere po sa lahat po ng Nutri-Eskwela community radio stations mula po Batanes hanggang Tawi-Tawi. At ang ating Nutrition Habit for Life ngayong hapon ay kumain ng mga in-season na prutas. Ayan. So, ang mga prutas po ay mayaman po yan, no, sa vitamins, minerals, at fiber na mahalaga para sa ating kalusugan. Tumutulong kasi ito sa pagpapalakas ng immune system natin, pagpapababa ng blood pressure, at pag-iwas po sa mga chronic diseases tulad po ng heart disease at diabetes. Bakit nga ba mas mainam na in-season ang mga prutas na piliin natin? Una po, ang mga in-season na prutas ay mas fresh at mas masarap dahil ito po ay kasabay ng kanilang natural na harvest season. Kapag in-season po, yung mga napapanahon po talaga, puno po yan ng nutrients at natural na matamis po ang mga prutas na yan. Pangalawa, dahil panahon po ng harvest nila ngayon, mas marami po at mura ito kumpara sa mga prutas na wala na po sa season o yung mga out of season na fruits. Kaya hindi lang masustansya, makakatipid pa po kayo pag mga in-season na prutas po yung ating binibili. Halimbawa po, ngayong tag-init, no? Pwede kang mag-enjoy sa mga mangga, papaya, saging, dalandan. Yan. Pagdating naman ng mga malamig na panahon, yung mga malalamig na season natin, makikita mo naman yung mga santol, lansones, durian sa mga palengke. Nire-recommenda po ng NNC ang pagkain ng mga prutas gamit ang pinggang Pinoy bilang gabay. So yan, mga kanutrisyon, kasama nyo kami palagi sa pagsulong po ng healthy habit na ito. At yan po ang ating nutrition habit for the week. Diyan lamang kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
At narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment. And for today, isang interesting episode po ang ating i-discuss. Kasama po ang isang butihing panauhin ngayon dito sa ating episode or ngayon dito sa ating radio program. Ipapaliwanag po niya kung ano po ba ang tinatawag na obesity at bakit ito pinagdiriwang bilang World Obesity Day. So yan. So para maipaliwanag ang topic na ito ngayong araw, nagagalak kami makasama ngayong hapon si Dr. John Juilliard Go. Siya po ang isang technical officer mula po sa World Health Organization Philippines Office. So ayan. So magandang hapon, Dr. Jo, no? Dr. Jojo, as we fondly call you. And welcome po sa One Nutrition, One Nation Radio Program. Magandang hapon, Ma'am Jomay. Nagpapasalamat kami sa WHO sa pagkakaimbita sa amin para sa inyong napaka-popular na radio program sa hapon na ito. Ayan. So umpisahan na natin, Doc Jo, ang ating konting kwentuhan lang po. Una-una, Doc Jo, maaari niyo po ba munang maipakilala sa amin ang World Health Organization? Ano po ba ang layunin ng pandaigdigang organisasyon na to? Or ano po ba yung mga mandato ng WHO? Ang World Health Organization ay ang ahensya ng United Nations sa kalusugan, no, na naglalayon na mai-promote ang health o ang kalusugan at maging ligtas ang mundo at makapagbigay ng mga importante de kalidad na serbisyong kalusugan para sa lahat. So kasama ang WHO sa ating pangarap na magkaroon ng pinakamataas na antas ng kalusugan para sa lahat. At gaya nga po na nabanggit ko kanina, kayo po ay isa sa mga miyembro na bumubuo ng World Health Organization na meron pong opisina, no, dito sa bansang Pilipinas. Kasi tama po ba, Doc Jo, dahil ang Pilipinas po or Philippines ay isa sa mga member states, no, na isang active member state ng World Health Organization. So ayan, naipaliwanag nun niya, sino ba si WHO? Who is who? Kung baga sabi nga natin. So, diretso na tayo sa technical na tanong natin. Yung obesity. Ano ba yung obesity? Bakit ito tinaguri ang isa ng disease or isa ng sakit? Ang obesity ay tinuturing na ngayon na isang chronic, no, o pangmatagalan at isang complex na sakit na nakakapagdulot ng hindi maganda sa ating kalusugan. Ito ay chronic na tinatawag dahil over time ay nade-develop ito at nagkakaroon ng mga hindi magagandang epekto sa ating kalusugan. At ito ay sakit dahil nangangailangan din ng pangmatagalang management or interventions. Ito ay isang napakahalagang public health concern dahil napag-alaman natin na ang obesity, no, nakakapag-dulot ito ng hindi maganda sa ating kalusugan, nagiging sanhi ito ng mga non-communicable diseases na tinatawag natin. Kasama dito yung diabetes, sakit sa puso, mga cancers, no? At nakakapagdulot din ito ng mga problema sa ating mobilidad at minsan pati yung sa ating paghinga o yung mga respiratory problems, no? Sa kabataan, nagiging concern din ito dahil nagiging sanhi ito ng pagkakaroon ng lower self-esteem at nagkakaroon ito, nagiging dahilan ito, no, ng pagkakaroon ng mga mental health conditions kagaya ng depression, anxiety,
at na ang pagiging mataba, no, yung obesity in children, kadalasan ito ay nagtutuloy-tuloy hanggang sa pagtanda na nakakapagtaas nung peligro ng pagkakaroon ng non-communicable diseases in later life o sa kanilang pagtanda. Mm. Nabanggit niyo, Doc, tama, no? Risk factor siya para makadevelop tayo. Kasi nga chronic, so develop siya over time, no? Tapos yung interventions niya para i-manage yung obesity ay complex, no? Or talagang malaking management yung ginagawa. Pero ang tanong ko, Doc, ano yung nagkukos ng obesity? Kung ang obesity nagkukos ng diabetes, sabi nyo kanina, diabetes, sakit sa puso, or certain cancers, ano ang nagkukos? Bakit tayo nagiging obese or overweight? Oo, ang pagdami nung taba sa katawan, no, kadalasan ito'y dahil lang sa imbalance, no, nung nutrient intake at saka yung nutrient utilization, yung calorie intake at saka calorie utilization. Merong mga iba-ibang factors dyan, no? Pwedeng individual factors or pwedeng mga social factors. Pero may ang kasalukuyang perspective ng nakararami sa public health arena ngayon ay yung tinatawag na obesogenic environment. Kadalasan ang obesity ay nagiging sanhi nung socio-economic at yung physical environments natin na nagiging sanhi ng hindi pagkakaroon ng access to nutritious healthy foods, ang hindi pagkakaroon ng sapat at ligtas na mga lugar kung saan nakakapag-exercise or nagkakaroon ng physical activity, ang hindi pagkakaroon ng sapat na mga polisiya para ma-encourage or para ma-promote yung mga healthy food options at pagdi-discourage doon sa mga unhealthy food options. Kasama rin dito sa socio-economic environment, no, yung mga tinatawag natin na social determinants, yung paghihikaos o yung poverty, kakulangan sa edukasyon or kaalaman, no, yung health literacy. Ang lahat ng mga ito ay kadalasan nagiging sanhi ng hindi tamang pagpili nung ating mga kinakain at hindi pag-practice ng tinatawag natin na healthy lifestyle. So, sa mga nabanggit ninyo, ang dami pala, no? So, very complex yung mga rason, no? Yung mga sanhi bakit nagiging obese ang mga Pilipino. So, hindi na talaga siya parang, di ba dati, Doc Jo, ang laging binibiro, napag-iwanan ka kasi sa kusina. Kaya ka lumaki ng ganyan. So, hindi Oo. lang dahil napag-iwanan sa kusina ang isang individual noong bata or hanggang lumalaki siya, kundi iba-iba na. Yung, kumbaga, from the household consumption, yung social determinants na sinasabi niyo kanina, kundi pati na din dun sa, siguro pagdating niya sa eskwelahan, no? Pagdating niya sa opisina, pagdating niya sa mga, sa paligid niya, no? Kaya nga sinasabi natin obesogenic environment kasi hindi na lang basta sa bahay nagmumula, sa pamilya nagmumula yung ating reasons, no, or sanhi ng pagiging overweight and obese, no. Sabi niyo nga din, kulang din ng mga fasilidad para magkaroon ng enough physical activity ang mga tao kasi ngayon parang lahat in motion na yung mga tao, lahat nagmamadali, lahat instant na, no? Yung mga nangyayari, mga available sa atin. Doc Jo, doon sa mga nabanggit ninyong sanhi ng obesity, sino-sino, kung meron man, no, sino-sino yung mga at risk na magkaroon nito? Lahat ba ng tao or yung lang mga kulang sa physical activity or wala lang time magluto, puro instant na lang yung kanilang kinakain?
Yes, ang obesity kasi, Ma'am Jomay, multifactorial 'yan. Hindi lang siya ah, yung iisa o dadalawa lang, no, yung nagiging sanhi. Sabi mo kanina yung individual factors, no? Dati sabi natin kaya ka mataba kasi ikaw kasi masyado kang maraming kinakain, hindi ka nag-exercise and in the past 'di ba? Parang we were putting the blame on the individual. But by and by, we have learned na napakarami din palang ibang mga factors, no, o na nagiging sanhi ng obesity. At ito nga yung mga factors that relate to the social, economic, and physical environment. So sabi nga natin, di ba, yung walang sapat na mga healthier food options na napipili at nabibili o nakakain ng mga kasama natin sa komunidad. Kung meron man, yung medyo mahal pa, hindi affordable. Walang lugar na pwedeng magkaroon ng exercise or physical activity. So, and then yung mga polisiya, kakulangan ng polisiya. So, base dito, kahit sino ay because of the social, economic, and physical environment which we live in, which we are exposed at ito nga yung tinatawag natin na obesogenic environment. Kaya kahit sino ay pwedeng magkaroon ng risk ng pagiging obese. Kahit sino pwedeng maging obese. Lalo na pagpupunta ka sa komunidad, wala ka namang ibang mapagpipilian ng pagkain, di ba? Ang mga nabibili lamang ay yung mga pagkain na mataas ang taba at mataas ang asukal o sobra sa tamis, hindi ba? Tapos hindi ka naman makapag-exercise. Kasi mga no, dense and congested na ang mga lugar. Tapos uso na ngayon yung sa sedentary lifestyle. Sa halip na mag-exercise ay manood na lang, maglaro na lang ng mga video games and so on and so forth. So anybody can be at risk for getting obesity. Although, admittedly, there are some individuals who might be at greater risk, no? And ito yung mga individuals na apektado nung genetics, no? Ito yung mga individuals na yung umiinom ng mga gamot, no, kagaya ng antidepressants or ng mga steroids, yung mga individuals na may mga sakit kagaya ng hypothyroidism or yung polycystic ovarian syndrome. These individuals, no, have greater risk than those who have not these medical conditions. But overall, everyone in the community is at risk because they are exposed to all these different factors that cause obesity in our midst. Ayan. So, isa-segue ko na ngayon, Doc Jo, dun sa susunod kong tanong. If everybody, no, kung halos lahat sa atin ay at risk, no, na magkaroon ng obesity, sa ngayon, ano yung magdatos na meron kayo kung gaano kadami ang mga Pilipinong may overweight, ilan yung mga Pilipinong obese, sa buong mundo. Sa buong mundo muna, sa buong mundo. Tapos, go down tayo sa mga Pilipino. Siyempre, ni-research ko yan kasi baka itanong mo kasi yan. Pero sa buong mundo at sa Pilipinas, nakakabahala talaga yung problema ng obesity dahil nakikita natin yung trend ay pataas ng pataas, no? Sa kasalukuyan sa buong mundo, isa sa bawat 8 tao ay obese. At tapos sa buong mundo, yung obesity among adults ay dumoble, no? At ang obesity among adolescents ay nagquadruple simula nung 1990. So talagang nakakabahala yung pagtaas, no? Sa kasalukuyan sa buong mundo, no, yung mga adults, no, there are about 2.5
million or 40% ng mga adults sa buong mundo ang overweight at around 890 million or 16% ang obese. Tapos sa mga mas mababang edad, no, among children, may 37 million na mga bata na under 5 ang underweight and over 390 million children and adolescents edad 5 hanggang 19 anyos ang overweight, of which around 160 million are obese. So yun yung sa buong mundo, Ma'am Jomay, no? Nakakabahala yung mga numero. Marami talaga yung dumadami ang mga merong overweight and obesity. Sa Pilipinas ganun din, Ma'am Jomay, no? Sa latest na datos natin, no, especially among adults, 40% of all Filipino adults are now overweight and obese, no? At yung rates of overweight and obesity across all ages, no, are increasing. So lahat ng age groups, no, talagang nakikita dumadami yung pagkakaroon ng overweight and obesity. Halimbawa, sa latest na datos natin, no, ngayon meron ng 4% ng mga bata under 5 years old are overweight, no? Among 5 to 10 years old, this is 14%. Dun sa mga adolescents naman, 10 to 19 years old, around 13%. So, nakakabahala, no? Dapat pigilan natin yung pagtaas ng overweight and obesity sa lahat ng age groups na to. Kasi kung wala tayong gagawin na kaukulang aksyon, tataas at tataas pa at dadami pa yung mga magkakasakit sa mga susunod na mga taon. Makatakot nga, Doc John, no? Kasi sa Pilipinas pa lang, sabi niyo kanina, 4 sa 10 Filipino adults ay obese na. Tapos, simula pagiging bata, habang tumatanda tayo, sabi niyo, across all the life stage, talagang padami ng padami yung kaso natin ng mga Pilipinong may obesity. So, lalo pa nating takutin. Takutin, no? Pero, kasi sabi na, nabanggit nyo kanina, obesity, risk factor siya para kung na magkakaroon ng diabetes, sakit sa puso, cancer. Tapos, ngayon, Doc, ipaliwanag nyo, no, sa simpleng explanation, paano siya nagiging risk factor? Paano, kapag obese ka, paano ka nagkakaroon ng diabetes? Yun. Paano ka nagkakaroon? Paano siya nag-lead ng sakit sa puso? Ano yung mga nag-interplay ng mga nutrients ba yan na wala bang physical activity? Yung mga ganun. Sa simpleng explanation. Sige, ayan, subukan ko, no? Pero kasi, di ba, Ma'am Jomay, sabi natin, yung obesity kasi, yung main feature talaga nito ay sobrang taba sa katawan, hindi ba? Itong taba sa katawan, ito yung mga nagdudulot ng mga kakaibang mga pagbabago sa katawan na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng maraming sakit. Halimbawa, yung pagkakaroon ng sobrang taba sa katawan, nagkakaroon ito ng effect doon sa insulin, no? Paggamit ng insulin ng ating katawan. Yung tinatawag natin na insulin resistance na nagiging sanhi nung pagtaas nung blood glucose natin, no, at pagkakaroon ng diabetes. So ayun 'yon. Isa pang ginagawa nitong itong sa sobrang taba sa katawan ay naging sanhi ito ng hypertension at mga sakit sa puso dahil pag sobra ka ng taba sa katawan, halimbawa, no, yung mga ilan sa taba na ito, cholesterol, ay kumakapit, no? At pwedeng magiging sanhi ng blockade or pagbara nung arteries, no? Yung daluyan ng mga dugo, no? Mga ugat-ugat sa ating katawan, no? Lalo na pag ang affected nito ay yung coronary arteries, no, na nagdudulot ng dugo at oxygen dun sa ating puso. Na pwedeng magkaroon ng heart attack, no?
or pwedeng maging sanhi rin ito ng stroke, no? Dahil nga sa pagbara ng mga ugat dahil sa mga pagdikit ng kolesterol sa mga ugat-ugat sa ating katawan, no? At sa cancer naman, ganun din ang sobrang dami ng taba sa katawan, no? Yung sa insulin resistance at iba pang mga pagbabago sa katawan ay nagpapataas doon sa panganib na magkaroon ng certain cancers, no? Especially yung cancers of the breast, of the colon, and other types of cancers accordingly. Yun. So talaga nakakatakot. Kaya sa ating mga nakikinig, no, kung kayo po ay may mga maintenance na iniinom na sa diabetes ninyo, sa inyong sakit sa puso or sa high blood or sa hypertension ninyo, huwag nyo talaga kakalimutang inumin ito, lalo na kung kayo ay nade-develop na sa pagiging obese. And dagdagan natin ng physical activity, yung ating pang-araw-araw na gawain. Sa pagmamanage po, no, and prevention ng overweight and obesity dito sa Pilipinas, kasi I'm sure ang pamahalaan po, ang DOH at ang National Nutrition Council ay kaisa, no, sa ating mga government agencies na nagsusulong na huwag nang madagdagan yung dami ng mga Pilipinong may overweight at obesity. Ano naman po ang papel o role ng WHO, ng World Health Organization, sa tinatawag nating multi-sectoral approach para solusyonan or stop talaga itong obesity problems natin dito sa bansa? Yes, ang WHO ay partner ng mga bansa, no, para labanan ang overweight and obesity. Ang ilan sa mga ginagawa ng WHO ay ang pagde-develop ng mga guidelines, no, mga frameworks para labanan ang overweight and obesity. Halimbawa, sa mga guidelines na na-develop ng WHO ay yung guidelines on regulation of food marketing to children. Kasi di ba, pag yung sobra yung mga promotion, marketing, advertisements na ginagawa sa mga pagkain na ang tataas sa sugar at saka sa fat, no, including yung mataas sa salt, yung mga bata yung karaniwang nagiging biktima. So we are trying to sinusubukan natin, no, to put in place yung polisiya para ma-regulate, no, yung marketing na ginagawa sa mga bata. Ang isa pang polisiya na ginawa ng WHO ay yung polisiya para sa front of pack labeling, no. Ito yung may nakikita ka na senyales doon sa mga pakete ng mga processed foods natin na tumutulong or gumagabay para makapamili ng mga mas malusog o healthier food options. So isang polisiya pa dito, yung Policy on Healthy Public Food Procurement, parang sinasabi natin na kapag public money ang ginamit sa pamimili, no, ng mga pagkain na pwedeng ipamigay sa mga meetings or ipamigay doon sa mga nangangailangan sa komunidad, dapat ang mga binibili nating mga pagkain ay yung mga healthy, hindi yung mga matataas sa sugar, salt or fat. So yun yung una, no. Yung WHO kaakibat sa paggawa ng iba't ibang mga polisiya na pwedeng gamitin ng iba't ibang mga bansa para labanan ang overweight and obesity. Pangalawa, yung sa datos, no? Yung WHO ay kumakalap ng datos sa iba't ibang mga bansa nang sa ganun nakikita natin yung tunay na sitwasyon ng overweight and obesity sa buong bansa at namomonitor natin kung tumataas ba or bumababa na ba siya or nagiging plateau, no? Nakokontrol natin, napipigilan natin ang pagtaas ng overweight and obesities, no? So, kasama dito sa ginagawa ng WHO ay yung suporta na binibigay sa mga bansa. Halimbawa, sa Pilipinas, ang WHO ay sumusuporta at tumutulong
sa National Nutrition Council at saka sa Department of Health para put in place, no, ng mga karapat-dapat na mga polisiya para mapangalagaan ang kalusugan at para ma-encourage yung pagkonsumo ng mga malulusog na pagkain. Kagaya nga sa mga polisiya na ito, di ba? Gusto natin na merong polisiya o merong batas na nagbabawal sa unethical food marketing targeting children, at gusto rin natin na meron sanang polisiya, no, doon sa front of pack labeling at iba pang mga polisiya na pwede nating i-adapt dito sa Pilipinas. Maganda na nabanggit ni Dr. Jojo yung mga policy, no? Kasi wala namang mga programa na mai-implement kung walang mga malalakas at mga naka-in place na polisiya o guidelines mula sa gobyerno. So yun yung kanilang mga support activities na ibinibigay sa mga member states, at yung mga nabanggit ni Doc Jojo kanina na mga polisiya sa regulation ng harmful marketing, yung sa front of pack labeling, yun po ay mga kasalukuyan na tinututukan po ng National Nutrition Council para nga ma-stop na or ma-manage na natin itong problema natin sa obesity, kasi hindi na nga lang undernutrition yung problema ng Pilipinas, no, kundi pati overnutrition na, tsaka yung tinatawag pa nating micronutrient deficiency. So triple burden. So we hope na tuloy-tuloy yung assistance from the World Health Organization para mawakasan na, no, ma-stop na yung ating isang problema sa malnutrition, yung sa overnutrition, at ito nga yung stop obesity. Doc Jo, nabanggit ko rin kanina na World Obesity Day, no, at ito ay pinagdiriwang po natin tuwing ika-4 ng Marso, March 4, no? Pinagdiriwang po globally yung tinatawag nating World Obesity Day. For this year, 2025, ano po ba ang tema ng WOD sa taong ito, at bakit ito po yung napiling tema? Yes, ang World Obesity Day ay ating sineselebrate every year. So kada taon, no? Kada ika-4 ng Marso, no? Bawat taon, ito ay para ma-highlight ang problema ng obesity at maging pagkakataon ito para magkaroon ng greater awareness, no, of obesity as a public health issue. Kasama rin dito, no, ginagawa natin itong pagse-celebrate ng World Obesity Day ay para ma-engage yung iba't ibang mga stakeholders at magkaroon tayo ng iisang boses, no? Isang mas malakas na boses, unified voice to advocate for appropriate interventions. Kasama dito yung pagkakaroon ng mga polisiya, pagpapaigting ng mga public education campaigns, pagkakaroon ng enabling or supportive environments, at pagkakaroon ng mas reliable na datos para maging mas matatag at malakas palalo yung paglaban natin dito sa overweight and obesity. So taon-taon yun, Joman. Ang tema sa taon na ito ay yung pag-atake sa problema ng overweight and obesity sa pamamagitan ng sistemang pamamaraan, no? Systems, no? So pag sinabi nating systems, so yung health systems, food systems, government systems, so lahat, no, yung addressing the multifactorial nature ng problema ng obesity at pagkakaroon ng komprehensibong aksyon para labanan ang overweight and obesity. Dati kasi ang approach natin is more at the individual level, no? Na parang pinapaalalahanan natin ang bawat isa na, oy, kumain ka ng tama, mag-exercise ka,
at huwag kumain ng ganito. So ngayon, nakita natin na napaka raming mga other factors, no, kasama nga dito yung obesogenic environment na tinatawag natin, and the way to address this obesogenic environment ay magsagawa ng isang komprehensibong aksyon sa pamamagitan ng pagpapalit, changes in the system, improvement in the food systems, in the government systems, in the social systems, para mas epektibo natin na malabanan ang overweight and obesity. So, yan. So, isang magandang panawagan niya ni Doc Joe, no, from World Health Organization. So, kung yun ang ating ini-aim, Doc Joe, ano yung pwedeng suporta o ano yung mga pwedeng gawin ng mga regular na mga Pilipino para masuportahan yung pagdiriwang ng World Obesity Day? Bawat World Obesity Day, no, meron tayong mga mensahe na pinapalaganap, no, kung ano yung mga dapat gawin para labanan ang obesity. So siguro isa puso yung mga mensahe na ito, at yung magkaroon ng karagdagang kaalaman, at pag narinig natin yung mga mensahe na to, tayo'y maging instrumento sa lalong pagpapalaganap pa ng mensahe na ito sa ating mga kapamilya, sa ating kasama sa komunidad, nang sa ganun mas tataasin yung antas ng kanilang kaalaman. At dagdag dito ay pwede tayong mag-advocate, no? Pwede tayong maging influencer, no? Pwede nating tulungan ang mga government agencies, no? Pagbibigay ng ating boses sa mga advokasya para doon sa mga, halimbawa, pagkakaroon ng mga polisiya, para lalong maging healthy yung ating social environment. Halimbawa, yung mga polisiya na sabi nga ni Ma'am Jomay, gusto natin na merong polisiya o batas na nagre-regulate sa food marketing to children. Gusto natin na may polisiya rin na nag-establish ng front of pack labeling para mas magkaroon ng gabay para mapili yung mga healthier food options. So, pwede nating suportahan ng mga ito at iparating sa ating mga policy makers. Pwedeng yung mga Facebook messages, no? Sumama, or pag may mga meeting sa mga lugar, pwedeng sumama. Meron ding event ang NNC na sa alam ko sa 10 ng March, no? Meron silang yung forum on addressing overweight and obesity na sa pagkakaalam ko ay ila-live stream sa kanilang Facebook page. So pwedeng manood, pwedeng i-share to, no, doon sa ating mga kapitbahay, nang sa ganon sama-sama tayong matuto, no, at lalong malaman kung ano yung mga kailangan nating gawin. Pero tingin ko ang isang pwedeng magawa ng ating mga tagapakinig din, na importante rin, Jomay, is to really walk the talk as individuals, so we can start the change among ourselves, no? We can be role models to our family members and to our community members, so we can eat healthy, avoid foods that are high in salt, sugar, and fat. We can exercise regularly, di ba? Sabi natin, at least 150 hours per week, no? Or more than 30 minutes per day, no? Na dapat gumagalaw tayo, nag-exercise, and so on and so forth. So maraming pwedeng magawa, no? Pag mayroong mga meetings dyan sa inyong komunidad, yung meeting ng NNC, sumali tayo, makinig tayo, at ibigay, no, yung ating boses kung kinakailangan, para malaman ng ating mga policy makers na ang mga polisiyang gustong i-adapt, no, ng NNC ay suportado ng mga tao sa komunidad. And with that, thank you, Doc Jojo, no, sa inyong words of wisdom and mga simple
tips and recommendation on how we can support no further yung pag-support sa World Obesity Day at saka doon sa ating advokasya no yung ating long-term advocacy na Stop Obesity Advocacy Campaign. Once again, thank you at yan po napakinggan po natin si Dr. John Juliard Go, or we finally called him Dr. Jojo Go, ang Technical Officer po mula sa World Health Organization Philippines. Thank you, Doc Jo, and sana po ay maimbitahan uli namin kayo sa mga susunod na episode pa ng One Nutrition, One Nation Radio Program. Yes. Maraming salamat, Ma'am Chomay. Sana po hindi ito yung huli. Tandaan po natin na ang World Health Organization ay inyo pong kasama para labanan, hindi lang overweight and obesity, pero kasama nyo kami sa ating ambisyon, sa ating pangarap na magkaroon ng pinakamataas na antas ng kalusugan para sa lahat. Magandang hapon po ulit. Thank you again, Doc Jo. And mga kanutrisyon, dyan lamang po kayo at magbabalik pa rin po ang One Nutrition, One Nation radio program after these few reminders. Narito na tayo sa Kumain-ment number 8. Mang Moy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa One Nutrition, One Nation. Bagay sa masarap at interesting na kwentuhan natin ngayong hapon ay ang masasarap, abot kaya at Pinoy-style recipes na handog ni Recipe Princess Laika Lagunero. Ano naman kaya ang recipe na bit-bit sa atin ngayong hapon ni Recipe Princess Laika? Ano ba yan, Recipe Princess Laika? Ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap at sustansya ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng kesong puti sa brown rice. Bago tayo magsimula, tandaan ang ating food safety reminders upang masiguro na hindi lang masustansya, safe rin ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 seconds gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linisin mabuti ang mga sangkap na gagamitin. Ngayon na ready ng lahat, let's start cooking! Ang mga sangkap na kakailanganin ay isang tasa ng lutong brown rice, isang bloke ng kesong puti na hiniwa, isang kutsara ng mantika, kalahating tasa ng kamatis na hiniwa, 1/4 tasa ng sibuyas na hiniwa, at asin at paminta panimpla. Para naman sa paraan ng pagluluto. Sa isang kawali, painitin ang mantika. Igisa ang sibuyas at kamatis hanggang lumambot ito. Ilagay ang hiniwang kesong puti at haluin ito ng maigi hanggang sa matunaw ito. Ilagay ang brown rice, asin at paminta. Haluin ito. At ganun lang kadali handa nang iserve ang ating kesong puti brown rice. Hango ito sa Nutri Recipe Book ng NNC at DSWD taong 2013. At yan ang aking recipe for the week, Miss Jomay. Thank you, Recipe Princess Laika. Susunod na po ang inaabangan na Tanong Mo, Sagot Ko segment. Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa rin po ang One Nutrition, One Nation matapos po ang ilang masustansyang paalaala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. And we're back dito pa rin sa One Nutrition, One Nation. Narito na po ang segment kung saan walang tanong ang tama o mali. Lahat po ay may sagot. Basta may katanungan tungkol po sa pagkain, nutrisyon at kalusugan, sasagutin namin yan. Dahil tanong mo, sagot namin yan.
Ang ating sender ngayong hapon ay mula kay Miss Marie. Ang tanong po niya ay, gusto ko po sanang itanong kung okay ba ang maghanap ng low carb o low carbohydrate na pagkain kapag gusto magbawas ng timbang. Pwede po ba ito sa mga nagsisimula pa lamang sa weight reduction diet? Ayan. Thank you, Miss Marie, sa inyong tanong. Nako, very interesting to, no, tong tanong na to sa karamihan po sa atin. Sigurado ako na marami ring gustong malaman ang sagot natin dito. So para po sa lahat, para po sa kaalaman ng lahat po, yung tinatawag po nating low carb or yung low carbohydrate diet ay isang diet po na nagbabawas or naglilimit ng pagkain po ng carbohydrates. Ito yung mga pagkain na nagbibigay enerhiya. Karaniwan po dito kasama yung kanin, tinapay, o kaya po pasta. Kapag kaunti ang carbs or yung carbohydrates, ang katawan natin ay gumagamit ng taba para magka-enerhiya or para makakilos po tayo, para makagalaw-galaw po tayo. Para mga kanutrisyon, gusto namin ipaalala po sa inyo na hindi lang carbohydrates ang kailangan natin isipin kung gusto natin magbawas ng timbang. So, totoo lang po, yung carbohydrates po ay nagbibigay nga ng enerhiya sa ating katawan, lalo na sa ating utak or sa ating kaisipan. Kung nagsisimula ka pa lang, Miss Marie, okay lang naman po na mag-adjust ka ng dahan-dahan sa pagkain at hindi kailangan bawasan ang lahat ng klase ng carbohydrates. Isa pa, hindi lamang naman kanin, tinapay, or pasta yung pinagkukunan ng carbohydrates. Kasama naman din po dito yung masusustansyang gulay at butas na hindi lang maraming vitamins and minerals, may fiber din para mas mainam po yung ating digestion. Para sa mga low carbohydrates na pagkain, pwede ka rin mag-try ng mga gulay tulad ng madadahong gulay, pipino, kamatis, carrots at iba pang available na gulay sa palengke. Pero tandaan, hindi lang ito ang solusyon. Kailangan din po natin ng lifestyle change. Ayan, kaya kung gusto mong subukan ng low carbohydrate diet, siguraduhin po na balanse pa rin ang kinakain mo at kinakailangan mo syempre, no? Magkonsulta po tayo sa isang registered nutritionist dietitian para magabayan po tayo sa ating dieta. Okay? So para po sa iba pang katanungan, mag-comment lamang po kayo sa One Nutrition, One Nation Reggie program sa FB page po natin, no? O kaya po sa FB page ng inyong mga Nutri-Squalar radio stations at sisikapin po naming mai-ere, no, yung mga sagot natin sa inyong mga tanong. Kaya dahil po ang inyong tanong, sagot namin yan dito lamang po sa One Nutrition, One Nation Radio program. Narito na tayo sa Kumain number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain Minutes para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At isang oras na naman ng talakayan at kwentuhan tungkol po sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ng ating natapos ngayong hapon. Maraming salamat muli mga listeners po, sabi mga fans, at patuloy po din yung pakikinig. At sana po ay marami kayong napulot ng kaalaman kung paanong mas mapapangalagaan ang inyong kalusugan at syempre ang nutrisyon ng inyong buong pamilya. Nais po namin muli magpasalamat sa mga nakasama natin ngayong hapon, kay Dr. John Juliard Go, kay Dr. Jojo, no, mula po sa World Health Organization Philippines Office, para po sa diskusyon natin kanina, talakayan po natin tungkol sa obesity at sa celebration po ng World Obesity Day. Pinasasalamatan din po natin uli ang Provincial Nutrition Action Officer ng Agusan del Sur, si Ma'am Lanibel Mabeng Anchanco, para sa nutrition updates tungkol po sa Provincial Nutrition Village na ibinahagi po niya sa atin ngayong hapon. And syempre, thank you, no, sa recipe princess natin, kay Ma'am Laika Lagunero, at sa production staff, kay Ma'am Shailene Postorioso, at kay Miss Bea Jacinto. Huwag magpapahuli, mga kanutrisyon, sa latest news and updates tungkol po sa tamang nutrisyon. I-like na po ang One Nutrition, One Nation Radio Program FB page. At syempre po, isama niyo na rin po ang National Nutrition Council official FB page.
At isama nyo na rin po sa inyong laging sinusubaybayan o tututukan sa Facebook, no, ang First 1,000 Days PHFB page para lagi kayo updated sa mga gawain at programa po ng National Nutrition Council. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ito po si John May Tonggol na tuloy na po ay nagpakaalalang sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayo magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Mga ka-nutrisyon, bye for now at ingat po palagi. Let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. Dapat puno, susi sa tamang paglaki. Go grow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. Laking 1, yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it. Laking 1, yan ang tamang paraan. Laking 1, yan ang tamang paraan. Tumingin dumungaw sa mundo, anuman ang nais makakamit mo. Kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mong bilib ako sa'yo. Inuod ka sa nutrisyon at alaga ko. Inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang turo ko iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Nutrisyon ng unang hakbang
alamin ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin.